Nakakatakot or sobrang corny ba ng bagong Shake, Rattle and Roll? Summarize na lang muna, hindi ko nagustuhan yung unang kwento, yung pangalawa sana yun na lang yung buong movie, and yung pangatlo, okay lang. Tungkol ito sa tatlong mga panahon mula 1775, 2025, and 2050 kung saan iba't ibang grupo ng mga tao ang kakalaban sa maraming aswang. Meron dito mga madring nasa simbahan, mga kabataang nagpa-party-party nga, at mga survivors na kailangan ngang makaligtas sa mga aswang or halimaw na umaatake nga sa kanila. Title ng movie, Shake, Rattle and Roll, Evil Origins. First comment ko sa buong movie na to, sinong nag-sound design neto? Sorry pero bakit ganon? Tunog kulob nga yung mga sounds, lalong-lalo na kapag dialogues, tapos may mga parts na parang nakulangan nga sa mga foley or sound effects. Since tatlo yung story dito, isa-isahin nga natin na unang-una, ang pangit nung unang story. Sobrang sinayang nila si Janice dito. Anak ni Janice! Coincidentally, andito rin pala yung anak niya, pero nasa ibang story siya. Personal opinion ko lang to ha. Tama na siguro sa mga madre, simbahan, Filipino horror stories kasi hindi talaga siya nag-work eh. At least for me sobrang gasgas at laspag na nga ng concept na ito, dagdag mo pang pati nga yung execution nila and yung mga panakot nila, ang awkward nga din ng pagkakagawa. Yung tipong bawat panggulat, sobrang obvious yung pagkaka-build up and sobrang bagal nga, nang nakakatawa pa, nilalagyan pa nila ng malakas na audio pero naipakita na yung panggulat na para bang na-delay ba? Honestly, maganda naman yung concept kahit nagawa na, pero hindi lang talaga maganda yung execution nila. Okay naman na may halimaw nga ang umaatake nga sa mga madre by showing them what they want, pero ayun nga, hindi siya nagko-connecta sa overall story nga. Bad move lang siguro na inuna nga nila tong story na to kasi nga, ang boring ng first 50 minutes na medyo naka-apekto siya kahit gaano pa kaganda yung next na two story. Pero siguro nahirapan nga silang i-rearrange kasi nga, magkakakonekta yung story eh. Okay, pangalawa na tayo na ito talaga yung nagustuhan ko dito. Kumbaga doon sa dating SRR, yung pinakamagandang story doon is yung sa zombie nga. Pero dito, ito naman yung best na kwento sa SRR na to. Sana nga ito na lang yung buong movie eh, kasi ito yung pinakamalinaw and pinakamaayos nga yung pagkakakwento, lalo na nga sa pacing, and interesting din talaga yung mga characters nila dito. Nakakatakot din naman talaga yung mga kalaban nga nila ditong humahabol nga sa kanila, nakadalasan kasi ang kukorne tignan or hindi nga nakakatakot, pero dito, kakabahan ka din talaga na parang sina Michael Myers and Jason Voorhees yung humahabol sa kanila. I love the premise na nasa isang underground bar sila, tapos dito nga sila nilusob ng mga aswang or mga kulto nga, tapos kinakailangan nga nila makasurvive. Kasi fan ng mga slasher, gore or madugong movies, maganda siyang kwento para nga sa genre na to. Siguro lang medyo pa sobra sila sa mga party scenes na sobrang unnecessary, pero okay lang din naman. Bagal yung umpisa, pero once na nag-start na nga yung mga tagian na scene, malinaw and dire-diretso na lang din naman. Ganda rin ang performance sa mga actors nila dito, syempre nga sila Sasa, sila Seth and Francine, sila Karina, and sila Fiang and JM nga. Real talk sa buong movie, yung nangyari kay JM, yung may pinakamalakas na reaksyon sa buong movie. Walang halong biro Not a fan kasi ng mga casting sa movies ngayon na kung sino lang yung nagva-viral or nagte-trending, ayun nga yung mga kukunin nilang artista kahit hindi naman talaga artista. Pero ayun, sila Fiang and JM naman dito, I think na pull off naman nila yung mga roles nila. Lalong-lalo na nga kay Fiang na bagay mga sigaw and mga pag-iyak niya sa mga horror slasher movies ganon. Also like din pala how they explore nga the location na talagang kailangan nga lang nila makahanap nga ng way out, and since isang lugar nga lang yon para nga makatakas sila, ayun nga yung magpapahirap sa kanila. I love this story and I enjoyed it very well, and sana doon sa director, writer and editor nito, considered sana nilang gumawa ng isang slasher or horror movie kasi may potential talaga sila. Okay, dito na tayo sa pangatlo and pinakahuli na okay naman pero medyo kinulang lang sa kwento. Akala ko sa trailer mga zombies to pero mga halimaw pala. Kung meron akong pupurihin dito, syempre yung PD team nila and syempre yung visual effects team nila and yung mga editors din nila kasi ang ganda ng pagkakagawa nila doon sa post-apocalyptic version ng Pilipinas. Also love the look of this story, nakaparehas nga din doon sa pangalawang story na quality din naman din talaga tignan. Maliban doon sa poor green screen na labanan sa truck nila Richard tsaka nung halimaw pero maliban doon, okay naman na. Pero kung ikukumpara concept-wise, mas maganda yung sa first story, pero mas maayos yung execution nitong third story kahit mas mababaw nga lang yung kwento niya. Ganda na kasi sana na isang grupo ng mga taong kailangan nga makasurvive sa pang-araw-araw sa mga halimaw or aswang na sana
doon na nga lang nag-focus yung story. Once na tinry nga nila i-connect nga doon sa previous story na hinahabol nga sila ni Malum and dumating nga si Ivana, medyo gumulo nga lang yung kwento na hindi na nagkukonekta ng malinis yung kwento na kinukwento nga nila. Yego gustuhin nga nila itegi yung pinakaunang halimaw or saan nga ba talaga siya galing para nga mawala na sila, pero ang random lang na bigla silang nahanap ni Ivana and nahanap pa niya yung talagang taong hinahanap niya. Kasing minadali lang talaga yung story na pagdating nga nila doon sa warehouse, wala na, tapos na. Pero mas maganda if yung ending doon nga sila napunta sa mismong simbahan nga doon sa first story or doon sa underground bar nga something. Pero ayun, doon nga lang sa warehouse na parang, ano yan? So ayun, maliban sa second story, honestly, I'm kinda disappointed about this one. Ako kasi magpa-pick up sila doon nga sa magagandang nagawa nga from the last story nga doon sa SRR, doon nga sa Rage. Pero kasi parang nawala yung nasundan nila doon. I mean, maliban nga doon sa second story Pero kudos pa rin naman kasi at least, isa na lang yung pangit ngayon. Woo! Isa maganda and yung isa pwede na. So alam mo yon, may improvement naman. Pero mga 3 or 5 pang SRR, gaganda din lahat yan. So tiwala lang, trust the process. So yun lang, again, ang title ng movie ay Shake, Rattle and Roll Evil Origins. And for me, ang nag-save lang talaga nito is yung second story. And the rest, So yun lang, total rating ko is 5.5 or 6 out of 10.